Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Ilang kalamidad ang kinakailangang manalasap bago tunay na mapaghandaan ng pamahalaan ang mga ito. Ating balikan ang DZRH Rewind 2025 Special Report ni Jackie Resio. Ala! Ito po, oy, i-up ninyo sa ano? So sweet! Tila sanay na ang mga Pilipino sa mga pag-ulan, lalo't kapag nagsimula na ang habagat at sumapit ang buwan ng Hunyo. Dahil na rin sa geographical location ng ating bansa na nasa tinatawag nilang Western Pacific Typhoon Belt, madalas na nakararanas tayo ng mahigit 20 bagyo kada taon. At simula nang may ulat ang pagpasok ng bagyong Auring sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR noong Hunyo 12 at hanggang nitong Disyembre sa paglakas ng LPA bilang bagyong Wilma ay nakaranas tayo ng 20 bagyo ngayong taon. Pero kahit pa na taon-taon na tayong binabayo ng bagyo't kalamidad at ilan sa ating mga kababayan ay inililikas mula sa kanilang tahanan at ang kanilang ikinabubuhay ay napipinsala. At ang mas malala pa ay ang pagkasawi ng ilang mga mamamayan. Gaya na lamang ng bagyong Yolanda na kumitil sa buhay ng libo-libong tao noong 2013 hanggang sa magkasunod na pananalasa ng bagyong Krising, Dante, Emong na kumitil naman sa buhay ng 10 katao noong lamang Hulyo. Gayon din sa bagyong Tino na sinundan ni bagyong Uwan kung saan higit sa 300 ang nasawi ayon sa NDRRMC nito lamang Nobyembre. Tila nagkukulang pa rin tayo at ang pamahalaan sa paghahanda lalo na sa mga proyektong naglalayong mabawasan ang epekto ng lumalalang climate change dahil na nga sa lumalala at lumalawak na katawilaan. Mula sa ulat ng NDRRMC, umaabot sa halos 400 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng pinagsama-samang habagat, LPA at bagyo. At ang kadalasang suki sa pananalasa at pagbaha ay ang rehiyon ng Albay at ang Aurora. Bagamat natural na mga kalamidad, hindi na pangkaraniwan ang epekto nito gaya na lamang na matindi at malawak na mga pagbaha sa mga lugar na wala namang kasaysayan ng mga ito. Pero hindi lamang bagyo ang posibleng puminsala sa bansa. Bukod sa pagiging Pacific Typhoon Belt o daanan ng bagyo, kabilang din ang ating bansa na nasa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin tayo ay may mga aktibong bulkan at lugar na may seismic activity o mga paglindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, aabot sa mahigit 100 hanggang 150 ang lindol na nararanasan ng bansa kada araw. At nito lamang ding taon, niyanig ng napakalakas na lindol ang bansa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Gaano sila karan? Lahat sila. Mag-asawa, sa dalawang anak nila. Lahat sila na Sa pamilya. Unang gumulat sa lahat lalo na sa mga nasa Cebu, partikular na sa Bugo City, ang pagyanig sa kanilang lugar ng magnitude 6.9 na lindol na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa mahigit 80 katao. Ilang araw lamang ang nakalilipas, sinundan naman ito ng magnitude 7.4 at 6.8 na lindol sa Davao Oriental kung saan nasa 10 katao rin ang napaulat na nasawi. Bagamat hindi natin maiiwasan ang pananalasa ng kalamidad, maaari naman nating mapahina ang epekto nito sa ating bansa sa pamamagitan ng maayos at hindi tinipid na mga infrastructure projects. Mas marami pa sanang mga Pilipino ang makaliligtas mula sa trahedya. Kaya naman kaakibat ng panalangin, huwag sanang lubhang naapektuhan ng kalamidad ang ating bansa sa mga susunod pang taon. Hindi rin nararapat na makalimutan na may tungkulin ang lahat ng mga opisyal at ahensya ng gobyerno na tiyakin ang seguridad ng bawat Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis pampondo ng mga proyektong ito. At dahil sa kapabayaan at kasakiman ng mga nooy nasa pwesto, ay kinakailangan at nararapat lamang na managot silang lahat na sangkot sa katiwalian sa loob ng gobyerno, lalo ang nasa likod at pamumuno ng mga infrastructure projects sa bansa. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, sa Showbiz Spotted, AGT Grand Winner Jessica Sanchez, inimbitahan ni Pangulong Marcos na umawit sa ASEAN Summit 2026. Personal na inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si America's Got Talent Grand Winner Jessica Sanchez na umawit sa 2026 ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas. Sa courtesy call ng Filipino-American singer sa Malacanang kahapon, sinabi nito na sabik siyang maging bahagi ng kaganapan. Pag-iisipan aniya niyang mabuti ang mga awitin na kanyang itatanghal lalo't kakatawanin niya ang mga Pilipino sa pagtitipon. Ito rin aniya ang dahilan kung bakit hindi niya minamadali ang pagpili ng mga kanta na kanyang itatanghal. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.